Hi guys, good afternoon. So biglaan lang tong vlog na to kasi kanina nagtitingin-tingin kami, napakarami talagang murang rental ngayon. Ito na talaga yung epekto ng dami ng mga temporary workers na mga napapa-uwi. Even nung minsan maraming nagsasabi sa akin, "First, bakit hindi ka magtingin ng mga mas murang renta?" Kasi alam nyo naman na yung inuupahan namin is 1900. Dahil nga meron kaming alaga, ayan may pet kami, ayan may si Peanut. And then may dumating pa akong 2 pusa. Kung bago pa sila dumating, ang dami kong tinitingnan ng mga paupahan dito. Nagre-range talaga yung 2 bedroom, 1 bathroom sa 1,500, 2,000 to 2,500. Yun yung mga 2 bedroom, 1 bathroom, 2 bedroom, 2 bathroom. So ngayon, ang naobserbahan ko, napakarami na bagsak presyo ng mga paupahan dahil nga sa dami ng mga napapauwing temporary workers at mga international student. Yung mga iba hindi na nare-renew sa kanilang mga kontrata, bumabalik na lang sa kanilang bansa. So kanina, pagtingin-tingin ko, sabi ko, ba oo nga, ang daming ang mura. Can you imagine, yung renta namin dito is 1900. So kung makakakuha kami ng, may nakausap ko kanina, may 1,1, may 1,2, may 1,3, all included na. So ang unang tanong ko ulit is kung pet allowed, kung pet friendly. Kasi nga meron tayong Peanut at may 2 tayong pusa. Walang problema doon sa pusa ko kasi indoor naman yon. Nasa kwarto lang sila maghapon, basta may litter sand lang sila. Tapos may pagkain, okay na yon. Nung una kasi, di ko na rin nabitawan tong bahay na kinuha namin ngayon. Kasi nga, inaalala ko, hindi pa magkasundo ito si Peanut at saka yung 2 namin pusa. Hindi kagaya ngayon na magkakasundo na sila. Hindi na sila nag-aaway. Kaya sabi ko nga, kahit na sa salas iwanan natin sila, hindi na sila magkakagulo. Kasi yun ang inaalala ko nung una. Dahil first time naman nilang nag-meet nung dinala nga nung mag-ina ko, yung 2 pusa from Pilipinas papunta dito sa Canada. So ang plano ko do sa 2 bedroom, 2 bathroom na yon, yung mga pusa sa kwarto, tapos ito si Peanut sa salas, para hindi sila nagpapangita. Ngayon naman nagsasama-sama na sila sa kwarto, kaya sabi ko okay na to. Kahit na maghanap na tayo ng mas murang renta, kasi malaking bagay yung makasave ka ng 300 to 500, pang groceries na rin yun. Actually napakarami ko pang nakitang mga mura, may 1,1, 1,2, 1,3 at may nag-o-offer din na yung first month mo, yung 1,1 nakita ko, ang offer nila, yung first month mo, kalahati lang yung babayaran nyo. All included na. So ang unang bungad ko sa kanila, we are a family of 3. We have 2 cats and 1 dog. And yun nga, ang hinahabol ko nga kasi yung nasa gitna kami. Kasi nga lahat kami may trabaho na. So kami naman ni Enchong, walang problema kasi nagdadrive kami. Yung mami niya ang kailangan naming ihahatid. So ang hinahabol namin yung malapit do sa work ng mami niya, which is do sa senior care. Grabe, nagulat talaga ako. Sabi ko, nung mga time na naghahanap ako, bakit wala nito? Can you imagine, wala akong nakikita mga ganung kamumura. 1,2, 1,3, 1,1, 2 bedroom, 1 bathroom. Kaya parang natitempo ko na, sabi ko, kahit ayoko sanang umalis dito sa tinitira namin, parang wala akong choice kasi malaking bagay yung 500 na masasave namin, pang groceries na ngayon. So ngayon may kausap lang kami ng 3 PM and then may pasok pa yung anak ko ng 5 PM. Pasok pa din ako mamayang gabi and then bukas may mga titingnan din ako. So hindi kagaya dati, parang nararush ako kasi nga bibihira yung pet friendly na rentals. Dati 1 out of 10 yung mga nakakausap ko na pet friendly. Ngayon napakarami ko nakausap na ina-allowed nila yung pet. Siguro nga dahil kaysa mabakante yung kanilang bahay na pinauupahan, kahit pa paano mag-generate ng income. Ito na talaga yung epekto guys nung sinasabi ko nga sa inyo na nitong 2025 napakaraming temporary visas na may expire na hindi na marirenew. And dadami pa yan ngayon 2026 dahil sa mga nakikita ko sa mga news, talagang napakahigpit na ngayon at napakaraming temporary workers na mapapauwi at hindi na marirenew. Pahirapan na rin makakuha ng LMIA. Oh, Peanut, say hi. Oh, dami nakakamiss sa'yo. Oh, ito po si Peanut. Oh. Nakagala si Peanut. Oh, ganda ng damit niya, no? Galing trip store yan. Oh. Alam nyo, one thing na naobserbahan ko dun sa mga nagpaparent dito is parang narush ako nung mga panahong naghahanap ako ng marerentahan. Lagi nila sinasabi, kinakailangan makuha mo na to ng A15, kinakailangan makuha mo na to ng first day of the month. Kasi pag di mo to nakuha, ibibigay namin sa iba. So that time parang nararush ako, especially nung mga panahong nahihirapan ako maghanap ng pet friendly na rental.
Unlike ngayon, napakarami ko nakikita ng bakante. Kasi kanina, nung kausap ko siya sa phone, sagot niya sa akin, so kailan kayo gusto lumipat? Ganun-ganun. Parang nirarush din niya ako. Ngayon, hindi na tayo magmamadali. Sasabihin ko sa kanila, no, we are not in rush. Kasi napakarami naman diyan na bakante at napakaraming cheap rental ngayon. And explain ko din sa kanya na I know na maraming napapauwi nga. Kaya marami ang bakante ngayon na mga rentals. We will think about it muna kasi nga marami naman tayong kausap at titingnan ko din muna kung ano yung talagang best deal. Kung saan tayo mas mapapamura, kung ano yung mas maganda yung location at yung maganda yung bahay. Yung talagang komportable naman kami. Baka tayo lumagpas 3270. Saan ba yan? Oh, 3282 yun. Ano tayo? Ayan, yan. Nagpas na tayo. 3275 na to. Oh, 3271. 3273. Ah, yan. Dyan sa kabila. Ayan, sige, sige. Saan ko mo pwede i-park? Oh, park mo na lang dyan. Dyan sa anong yan. Dun, ikot mo. Diyan ka mag-park sa kabilang side. Ayan, ayan. 3270. Ba, maganda oh. Ang lawak ng kanyang ano, backyard. Ay, di, balik ka dito. Oh, dyan may park sa ano, doon sa park na yan. Ito guys, oh. Okay yan. Namiss ko tong Civic na to, ah. Oh, ganda, oh. Yan, malawak yung ano. Ah, itong 3217 yan. Okay naman. May parking, tapos, oh, ang lawak ng parking. 4 na sasakyan, may street parking din. So, mukhang okay naman yung location. Ayan, guys, oh. May street parking dito. And then may 4 na parking pa dito. And pwede namang mag-walk dito kasi may ano. Yan. May bakod. So hindi makakawala si Peanut. Pwedeng dito na lang ding i-walk sa areang to. Ay. Yan. So puntahan muna namin, silipin namin, guys. Uy, saglit lang. Diyan ka muna, diyan ka muna. So ito, guys, yung front. Yan. Pwede do gamitin naman yung harap na yan. Pero dito sa likod ang daan. Hindi ko alam kung dito. Antayin na lang daw namin siya eh. Kung dito or... Oh, anak, pwedeng mag-walk dito, anak, oh. Di ba? Hindi ka nalalayo. Oh, hindi ko alam kung dyan yun sa... Kung basement, kung dito ba or saan. Kung dito, pwede mo nang pakawalan si Peanut dito, di ba? Oh, yun ang kagandahan yan kapag ano... Pag may ganitong backyard, yun ang kagandahan pag may backyard na ganito. Oo. Pwede mong iwalk na lang dyan si Peanut, hindi ka nalalabas. Pag papupupuin mo, yan. Check natin kung anong ano. Ah, dito. So, check natin. So, here's the laundry. How about this one? This one is? That goes to the garage. That's Okay. just goes So, shoes. This room is small. It's more of a den, Okay. and it has a crawl space. We can use this as a one bedroom. Yeah, or for the kids, it might be fine. Younger children, or just for the office. And this is It's just a storage. okay, just storage. Anak, pwede mo itong maging kwarto. Di ba, nak? You got it, but even your washroom. You got it, so it's a full bath. Ito, washroom. This is the furnace. Yeah. And then your kitchen. We're Kitchen. gonna fix the door. This is the kitchen. Bedroom. So, this is another bedroom. Okay. To the left there. Ah, living room. Yes. This door just goes upstairs, but it'll be locked. Okay. Okay. And then there's a fridge. Okay, malaki ang fridge. What do you guys, Is this also included or? no. No. That goes upstairs. Okay. So, ito yung likod. Malawak yung pwedeng lakaran ni Peanut. O, tingnan natin. Nagsisigaw na si Peanut doon. Yan, mukhang may titingin pa ulit eh. Yan.
Kami titingin pa ulit. Ito yung kasunod na titingin. So pwede daw kami mag-park dito. May titingin pa isa. So may 4 parking dito ng car. Pwede kami mag-park daw dito at saka dito. Yan, pwede kami mag-park dito sa paligid na to. Pwede kami mag-park. So okay naman. Pwede din daw kami mag-walk dito. So may harang naman. So hindi makakawala si Peanut. Oh, no. Oh. Yun sa club dahil. Ano masasabi mo, Nat? Okay naman, di ba? Okay naman pero feeling ko may mas mahanap pa tayong mas. Oo, Yeah, okay naman siya. Kaya sabi ko nga update na lang. Kasi feeling ko may mas mahanap tayong mas okay doon. Ang inayaw ko kasi doon, Medyo sikip. hindi yung sa sikip, okay lang yun. Okay Kasi madalas naman tayo, natambay tayo sa sa salas, sa TV, may couch, doon na tayo nakakatulog. Hindi na nga tayo nakakatulog sa kwarto di ba? What I mean is ang ayoko, yung may daan sila papunta sa atin, which is wala naman tayong lock. Sila pwede nilang ilock. Pero tayo, hindi nating pwedeng ilock. Nagigets mo? Yes. Ayoko nang ganun. Kasi may nakita ko nung mga nakaraan, aside from pwede nang ilock nung may-ari, yung may daan sila papunta sa atin, tayo pwede din nating ilock. Ganon. May double lock tayo, may double lock din sila. Ito, nakita ko kasi dito, sila lang yung pwedeng mag-lock. So hindi ko naman sinasabing wala kaming tiwala. Kaya nga lang may mga gamit na rin kasi kaming talagang hindi ko na masabi. Sobrang dami, tas madalas wala kami sa bahay. Although may CCTV naman kami na nilalagay dun sa may CCTV naman tayo, 'di ba? Pwede namin ikalat 'yun dun sa bahay. Kaya lang hindi komportable even si Mrs. nung nakausap ko, as much as possible. Ang gusto niya kasi itong inupahan namin, wala silang ibang dadaanan 'di ba? Tayo lang ang may access do sa papasok do sa bahay natin. Ito kasi may access sila do sa papusok do sa kwarto namin. Bukod do sa entrance namin dito sa gilid, may access sila papunta do sa loob ng bahay. Yung ibang nakita ko, bukod do sa may access na sila, pwede naming ilak dun sa amin. So kumbaga yun yung isang bagay na iniisip ko na alam mo yung hindi ko masabi kasi ang nakatira naman daw dito is yung matanda lang. Pero yung mga pamangkin daw na uwi dito, na punta-punta, na pasyal minsan, siyempre hindi natin masasabi. Ang panahon naman ngayon dito, nakikita ko din, especially yung mga ibang lahi, talagang kagaya nung minsan, di ba? Yung bahay ni na Tito Jan mo, yung katabi nila may sinunog, may mga pumupuntang ibang tao. Kaya iba na rin yung kahit papano, may sarili kaming daan at walang access sila. May mga gano'n naman kami nakikita, yung walang access talaga yung owner dun sa papunta dun sa bahay ninyo. Ito nakita ko kasi, sila may access talaga sila tapos wala kaming lock, hindi namin mailalak. Kumbaga anytime pag wala kami, pwede silang maglabas-pasok doon sa bahay namin, which is para sa amin hindi kami komportable ng ganon. Kaya nga sabi nung anak ko masikip daw, sabi ko anak, hindi natin kailangan ng sobrang laki o sobrang luwag. Lalo unang-una, madalas natutulog na kami nitong mga to sa couch. Can you imagine? 2 bedroom, 2 bathroom yung narerentahan namin. Pero madalas kaming tatlo, natutulog lahat kami sa couch habang nanonood ng movie. So kapag gising namin, sabi nga namin, nagtatawanan kami, ano ba yan? 2 bedroom yung narerentahan natin, hindi natin nagagamit. Lahat tayo nasa couch na natutulog. So ito yung reason kaya na-realize namin na tingin kaya tayo kahit nga 1 bedroom lang okay na Ako okay lang ako kahit sa couch lang ako matulog. Kasi yung mga tao po kasi dito, madalas busy na sa trabaho. So yung mga tao dito, uuwi sa bahay, konting pahinga, papasok na uli sa work. And itong mga ito naman ay may mga kanya-kanya na ring work. So pag uwi sa bahay, nagbabanding lang kami sa sofa, nanonood, and then yun, pag kami sa nakakatulugan na, madalas naman doon kami nakatambay, then kakain. Hindi kami masyado nagbababad sa kwarto. Yung kwarto namin parang bihisa na lang talaga. Kaya sabi ko, anak, okay lang naman kahit masikip, kahit naman hindi 2 bedroom. Ito naman, 2 bedroom, yung isa maliit yung kwarto niya, pero sabi ko okay na yon. Pero sabi nga niya, baka makakita pa tayo ng mas maganda. Kasi sabi ko nga, alam din naman pati nung kausap ko, nung may-ari nung paupahan na yon. Sabi ko, right now, napakaraming napapauwi. Kaya alam ko maraming cheap rental. Kasi tinanong niya ako Sabi niya, what's the reason? Bakit naghahanap pa kayo kung may inuupahan na kayo? Sabi ko, that time kasi nung nakuha ko yung bahay, ang mamahal pa nung nung mga renta. Ngayon napakarami ko nakikitang murang rental kasi nga ang daming napauwi at ang dami pang mapapauwi. So ang daming bakante.
Ang dami kong nakikitang mga pet friendly ngayon, unlike before na karamihan hindi ina-allowed ang pet. So nagulat ako, sabi ko dati out of 10, isa lang yung nakikita kong pet friendly. Ngayon, ang dami kong kausap na pet friendly. Kaya bukas Sunday pupuntahan namin. Kaya lang may pasok sa Enchong. Gusto mo ba sumama bukas? Hours po yan? Mga 10, magtitingin-tingin tayo. I-chat ko na rin yung iba. 10 a.m.? Oh, 10 a.m. Sige. Ayun, so mag-iikot-ikot kami bukas, maniningin kami kung saan pa may mga rental na mura na pet friendly. Yun lang kagandahan guys, malapit siya sa Scotiabank, sa mga establishment like Tim Hortons, and dito sa yan, sa Seven Oaks, malapit din siya. Yan, sa mall, malapit din siya dito sa mga ano, kung ano-ano pa, mga daming establishment dito sa area. Sabi ko to sa anak ko, ang gulo kong mag-English kanina habang kausap ko yung yung may-ari ng bahay. Sabi nga niya, no, it's okay, hindi naman nagmamatter yun. Yun ang kagandahan kasi, kaya mas gusto ko talagang kausap yung mga ibang lahi. Yung ibang lahi, kay Indian, Canadian, hindi problema sa kanila kung magulo yung English mo. Kung medyo hindi tama yung grammar, pilit nilang iniintindi. Mas gusto ko pang kausap yung ibang lahi pagdating sa English kaysa doon sa mga kababayan natin. Madalas, pag mali-mali pa yung grammar mo or mali yung English mo, pagtatawanan ka ng kababayan natin. So kagandahan, at least kahit pa paano, pinipilit natin na makasabay. Kasi yung anak ko, walang problema dito. Pag hindi ko na kaya, anak, ikaw na makipag-usap. Magaling talaga to English Kasi nung nasa Pilipinas siya, naging English tutor siya. Marami siyang tinuturuan ng mga Chinese na mag-English. Sabi ko nga sa kanila, anak, mas magagalingan nyo pa ata si daddy mag-English Pati si Mrs. Mga kasama niya, puro Canadian. Sabi ko nga sa kanila, kasi ikaw anak, mga kasama mo dito, ibang lahi. At madalas nakikipag-communicate ka sa iba't ibang tao. Kaya mas lalong may improve yung English mo. Si mami ganun din. Ako napag-iwanan na ako kasi nga yung kasama ko sa farm puro baka. Tsaka yung mga Meksikano. So nagiging salita na lang namin puro hey 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 ha ha ha. Tsaka yung mga kasama ko ibang lahi puro Mexican nga. Kaya naging usap na lang namin puro Spanish. Ngayon lang puro Pilipino na naman. So mas lalo nang hindi namin magagamit yung English. Kasi puro Pilipino na kami ngayon doon. Sabi ko sa kanya kahit 1 bedroom lang anak yung makuha natin okay lang. Kasi hindi naman ako masyado natutulog nga sa kwarto. Sabi ko nga sa kanya kahit siya na lang yung mag-bedroom. Ang sagot naman sa akin, hindi kahit sa couch na lang daw siya. Hindi naman daw siya masyado natutulog sa kwarto. Kaya lang daw niya ginagamit. Ba't mo ginagamit yung kwarto? Para hindi masayang bayad. Para daw hindi masayang yung bayad. Kasi nga alam niyo yung sarap nung mahiga sa sopa. Tapos nanonood ka ng TV hanggang sa makakatulog ka na, di ba? O tamo. Di ba nung mga nakaraan, lagi na lang tayong ganon. Sa couch na tayo nakakatulog, manonood ng movie, ng Netflix. Kaya sabi ko nga guys, kahit na isang bedroom lang yung makuha natin, kung sino gustong matulog na sa kwarto, di sila matulog. Kasi okay lang naman ako sa couch. Ang mga bahay naman dito, hindi naman yung pang party-party, hindi naman yung tambayan Talagang pahingahan lang after work. Ito pinagkaiba sa Pilipinas, ang bahay doon, pag may okasyon, mukhang grande. Oo, sa Pilipinas, ang bahay doon talaga ginagawang tambayan ng mga tropa, ng mga kaibigan, ganon. Dito anak, yung mga nirerentahan dito ng mga kababayan natin Pilipino, hindi yan madalas pinupuntahan para tambayan ng mga ibang kapwa natin Pilipino. Ang mga bahay dito, pahingahan yan, pagod galing trabaho, pag uwi, tulog. Yung mga talagang may mga nagpapaparty sa bahay, yung kagaya ni na kuya, kasi sarili na nila yung bahay nila, tsaka malaki, malawak, okay lang magingay. Pero sa mga katulad natin na nagre-renta tayo, hindi natin pwedeng gawin yung pang party-party. Kasi una marereklamo tayo. Dito kailangan yung privacy ay i-respect mo. Kaya nga sabi ko, gusto ko talaga may prioritize, makakuha tayo na sarili nating bahay para wala na tayong iniilagan. Kaya nga sabi ko, gusto ko talaga i-prioritize, unahin namin yung bahay. Kaya ipon muna. Sabi ko nga sa kanya, anak, it doesn't matter kung maganda o hindi yung makuha natin, mahalaga makakasave tayo. Siyempre gusto ko yung kahit paano, komportable kami. Kasi ang priority nga namin is makaipon at makakuha kami ng sarili namin bahay dito. Nang sa ganon, hindi na kami nagre-renta. Kasi kung hindi na kami nagre-renta, there's no reason para yung may iilagang kang mag-iingay. Yung alam niyo yung kagaya nito, may mga alaga kaming aso't pusa. So marami pang mga restriction, maraming bawal. So kung kami may sarili ng bahay, hindi na kami nagre-renta, magkutkot man sila, pero hindi, mababait itong mga to, hindi ito nang nininira ng gamit, dito nagkukutkot ng pader or nagngangat-ngat. So ito yung problema namin. Lately puro parking na, may nakapark, and dyan pa kami sa baba Ayun yung isang sasakyan namin, CRB, ayan.
So dito na kami nakapark ngayon sa street parking. Nung nakaraan, okay, maluwag naman. Kaya nga lang parang lately, ang dami na ngayong mga sasakyan, di ko alam. Siguro yung mga nakatira doon sa taas, dito na nagpa-park. Dito ba kanina anak, nagpark yung mga na doon? Oh, kaya parang naubusan kami ng parking kanina. Sabi ko, siksika na kami dito sa street parking. Ang isang inahabol ko din kasi guys, yung parking na paglabas ko ng bahay, nakikita na namin tong sasakyan namin. Kasi nga to, yung pa sa baba yung bahay namin, yun. So doon pa. So ang layo, akit pa kami dito na dito yung mga sasakyan namin. So diyan, dito pa kami, pababa. Ang layo ng parkingan namin. Tapos bababa pa kami dito. 'Di ba? Parang Patagaytay oh. Tapos ayun yung sasakyan namin sa taas. Kaya napaisip din ako, sabi ko, tingin nga tayo ng bahay na ano, yung paglabas mo kalapit na ay parking na nung sasakyan natin para kahit papaano naman nakikita natin, nasisilip natin. Anak, labas. Balik ko. Yun, so yun lang guys, in-update ko lang kayo. So isa yan sa dahilan kaya ang dami na ng mga murang rental dito. So may idea kayo na talagang ang daming napapauwi ngayon. At kaliwat kanan yung mga nakikita ko sa mga news dito. And kahit nung minsan napanood ko sa vlog ni Miss Ina na ang dami na naman mapapauwi ngayon 2026. Kaya hindi may iwasan talaga yung mga nagpaparent ng mga basement nila, ng mga bahay nila, ng mga apartment nila. Talagang bagsak presyo. At yung mga nakita ko dati na hindi ina-allowed ang pets, ina-allowed na ngayon. So in-update ko lang kayo para may idea kayo sa mga buhay namin dito sa Canada. Kasi maraming nagko-comment, may mga nagme-message. Sir, may nabasa ako. Ang dami na daw napapauwi. Ano na po ba? Kumusta na po ba ang buhay diyan? So in-update ko lang kayo para may idea kayo sa mga nangyayari sa amin. So don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano updated kayo sa mga buhay namin dito sa Canada. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.